Okay, I'm back. So, dito naman, may mapapansin mo, yung apat na cancellation policy, meron naman silang non-refundable, 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 non-refundable. Ibig sabihin lang yan, kapag nagbubook yung client, bibigyan sila ng option na pwede siyang flexible, yung maluwag ka, or na maluwag ka na regular price. Or pag pinili nila yung non-refundable, sobrang higpit, pero may discount silang 10%. So, ito lang yun. Meron lang silang option ng discount kung talagang 100% sigurado sila. Pwede nilang piliin yung non-refundable option na may discount. Tapos, depende kung anong cancellation policy. So, yun lang yun. May additional option lang ng non-refundable na discounted price kapag yun ang pinili mo. Pag mayroong nakalagay na non-refundable. So, dito, piliin lang natin. I would say firm. Tingin ko mas okay yung firm. So, piliin natin firm. Yeah, dito naman may mga long-term stay kapag more than 1 month ka. So, may option dito. So, dito, ipiliin natin yung firm. Firm. Yan. So, naano natin yung cancellation policy. So, dito ka naman sa add house rules. Sa house rules, self-explanatory kung anong gusto mong batas sa property mo. Kung gusto mong may pets, no pets, pwede ba yung event, no event, pwede ba mag-yosi, pwede ba uminom, yung number of guests, kung ilan ang gusto mo, tapos yung check-in, check-out times, tsaka kung ano pa yung mga additional rules mo. So, additional rules may be quiet time, alas 11, pwede kang mag-remind ng ganun. O kaya wag ipasok yung tsinelas, sarado yung pinto, para lumabas yung lamig ng aircon. Yan, pwede mo siyang ilagay dyan. Para mag-a-appear din to sa listing mo sa Airbnb. Dito naman, dito mo pwedeng iset up yung mga promotions mo. So, kunyari, gusto mo magbigay ng discount kapag mag-stay sila ng 1 week or discount ng stay sila ng 1 month, ito mo pwedeng palitan. Okay, and checkout instructions. So, kung gusto mong bigay sa kanila lang mga instructions, kunyari, i-remind mo lang sila na bago kayo umalis, make sure na walang kalat, nakaligpit, everything back in its place. Lagay mo lang dyan yung mga instructions na gusto mo. Tapos ito naman yung, nag-jump siya. Anyway, yun yung screening kung gusto mo yung long-time users or bago. Mag-accept ka ng bago. Yun lang yung instructions. Okay, so yan yung dashboard. Then, calendar. So, dito sa calendar, makikita mo yung nightly rates. So, ngayon, kung iba ang, dito mo pwedeng baguhin yung base rate mo. Kunyari, 7,000 siya, pero gusto mong gawing, let's say, 12,000. Iko-compute niya yung extra 14% na i-charge niya sa guest mo. So, kung base rate mo is 12, ang babayaran ng guest, kasama na yung 14% is 13,694. So, pwede mo siyang i-save. Pwede mo rin baguhin dito kung gusto mong Sabado-Linggo, ibang presyo. I think kasama yata Friday. Kunyari, 15,000 kapag 15,000 kapag Friday, Saturday, Sunday. Makikita mo sa calendar mo, nagbago siya. So, Monday to Thursday, 12,000. Sunday to Thursday, 12. Tapos, 15 sa weekends. So, dito mo isa-set yung presyo. Itong smart pricing naman, parang algorithm siya ng Airbnb. Kapag mataas yung demand, pwede niyang i-adjust yung presyo. Kunyari, 12 yung pinaka, Pero pag high season, gusto mong gawing 17,000. Pwede mo siyang i-turn on para lalaroin niya yung presyo. Yeah. So, depende. Kasi siya nakakaalam ng demand kung ilan yung naghahanap ng listing.
Pero since demo lang to, turn off natin yung smart pricing. Okay, so balik tayo sa 12,000 weekday and then 15,000 sa weekends. Discount, weekly, monthly, promotional. Tapos dito yung cleaning fee. Tsaka extra fee dito sa baba na to. So dito sa cleaning fee, again, it's optional. Kung gusto mo wag nang magbayad ng cleaning fee, lagay mo na siya 0. Pero usually meron silang cleaning fee eh. Para i-avoid na rin na magkalat yung mga guest. At the same time, maglilinis ka rin naman kahit papaano. Lagyan mo na ng yung sarili mo. So, lagyan mo siya ng 200 pesos just for example. So, bawat booking, magdadagdag yun sa cleaning fee. Yun yung nakita natin dito kanina. So, pag binalikan mo to, ayun yung cleaning fee. Tapos, ito yung 14% nila na additional. Although, dollars to. Pag kinumpit mo siya sa peso, halos ganun din. Yeah, 14% ito, tapos ito yung additional na cleaning fee. So, pet fee, kunyari gusto mo maningil ng kasi syempre meron ding risk na madamage yung gamit pag may pet. So, pwede ka maglagay ng pet fee. O kaya kung pag lumampas yung guest mo ng, kunyari, 15, set ko, kasi nakaka-allowed ka ng 15. Pag lumampas siya ng 15, pwede kang magdagdag ng per head. So, 300, sabihin natin. Yan. So, pwede siyang extra guest. Kung i-allow mo pang more than 15, may extra charge per head. So, magandang strategy siya. Kung gusto nilang magdagdag ng guest, dagdag din, bayad. So, ayan. So, everything yan, nasa calendar yan. Pwede mo siyang laruin dito. Lahat ng mga setting ng presyo. Tapos, dito rin sa availability tab, makikita mo yung ito. Pwede mong i-restrict yung mga check-in, check-out. Like, say, kunyari, maglilinis ng pool ng Monday. Tuwing Monday ka naglilinis, general cleaning. Pwede mo siyang i-block. Hindi sila pwedeng mag-book kapag Monday. So, lahat yan nandiyan. And dito rin yung isi-sync mo yung calendar. So, kunyari, meron ka sa booking.com or agoda.com. Pwede mong i-connect dito. Medyo advanced itong setting na to eh. Pero dito mo siya pwedeng i-connect para iisa yung calendar nyo. Kunyari, tumanggap ka ng booking sa kabila ng 13. So, makikita mo sa Airbnb calendar mo, book na siya ng 13. So, hindi na siya mag-overlap. Walang conflict. So, yun. Okay, so dito naman sa listing tab, again, dito mo lang i-manage yung mga listings mo. Kung meron ka pang ibang listings, yun siya makikita. Inbox. And then, menu. Dito naman more, reservations. Kapag may nagpa-reserve sa'yo, dito mo sila makikita. Nandito yung mga upcoming, mga pending reservation. Ito yung mga natapos na. Ito yung mga na-cancel. Tapos, makikita mo yung up-to-date earnings mo. Kung magkano yung kinita ng business, magkano service fee, magkano yung tax. So, naka-sort out siya by month. So, meron siyang reporting. Payout settings. Dito naman sa payout, dito mo siya isa-set up yung kung kano ka babayaran ng Airbnb. Sa payout, sinet up mo yung payout mo, pwede kang maglagay ng bank account para yung lahat ng bayad sa'yo is madedeposit sa bank account. So, dito mo siya isa-set up. Ayan, makikita mo siya dyan. Ayan.
siya sa accounts. Okay. Doon tayo sa menu, napunta tayo sa earnings. Yan. Yan ang pinaka-importante sa lahat, ang pera. So, dito sa payout, don't forget payout settings. Tapos, ilalagay mo lang yung bank account. So, like say, may account ako sa BPI. Yan. Ilalagay ko lang yung bank information ko. Kung ano nakapangalan sa bank account. Importante pala pag nagsiset up ka ng profile mo, no? Exact same name as the bank account. Para mas, mas accurate. Hindi ka magka-problema sa deposits. Okay, tapos, guest contribution. Tip yata ito eh. Yeah, kung gusto mong tumanggap ng tip, ito rin dyan. Ito ng mga payments and refunds. So, dito mo babalikan yung mga binayad sa'yo tsaka yung mga refund na in-issue mo. Yan. Basta dun lang yan sa earnings. Earnings. Insight naman yung mga data lang, kung ilan yung reviews mo. View, kung ilan nag-view ng listings mo. Tsaka may mga issue, mga problema. Ayan. So, marami pang kailangang aralin, pero that's the most basic na nasa-share ko. So, hope that is enough for a basic setup. And kung may gusto ko pang alamin, punta ka lang dito sa Airbnb. Marami silang mga topics sa help center. So, pag pumunta ka dito sa Airbnb mo, punta ka lang dito, help center. Ayan, pwede ka nang magbasa-basa. So, sinasabi niya, hindi pa daw ako verified kasi wala pa akong ID, tsaka picture, tsaka phone number. So, ayun. Pero ikaw, pag na-setup mo na yan, hindi mo na makikita to. Ayun, so that's it for now. And, ayun. Ayos. Okay, bye-bye.